Naharang naman sa Mactan International Airport sa Cebu ang mga bagaheng may limpak-limpak na pera na aabot sa higit 400 milyong piso ang halaga. Nagbabalik si John Roa. Ito ang lumabas sa X-ray machine ng Mactan International Airport nang i-scan ang maleta ng mga dayuhang pasahero kagabi. Ang laman niyan, limpak-limpak na pera. Pero isa lang ang maletang yan sa 7 bagaheng may lamang salapi. Suma total, mahigit 441 million pesos o halos kalahating bilyong pisong cash ang halaga ng nakuha. Bukod pa raw yan sa hand carry cash. 441,922,542 sa Philippine peso po at meron din pong 168,730 US dollars at meron pa pong 1,000 Hong Kong dollars. Ayon sa mga otoridad, nasita ang mga dayuhang pasahero dahil hindi nila idinaan nung una sa X-ray machine ang laman ng bagahe. Diyan na sila hinarang ng airport police. Na-hold sila, nakita yung sasakyan nila na may mga kasama pa, na may dala rin mga maleta. Palipad na raw sana pabalik ng Maynila ang mga foreigner kagabi galing Cebu. Sasakay dapat sila ng chartered plane. Nasa siyam na mga dayuhan at 2 Pinoy ang inaresto ng mga pulis. 2 sa kanila may peking driver's license, habang isa naman ay may red notice daw mula sa Interpol. Sa investigasyon ng PNP, sinabi ng mga suspect na galing umano sa casino ang dala nilang milyong-milyong pera. Isa daw sila sa mga financer or isa sa may mga korporasyon sila sa isang malaking casino dito sa Cebu na magsasarado na kasi lilipat sila. Kaya dala-dala nila yung malaking halaga. Nagpakita naman ng certification document ang mga inaresto. Patunay ang pera nilang dala ay casino winning money. Yun nga lang, ang certification ay may kinalaman sa kaso ng napaslang sa negosyanteng si Anson Key. That would somehow catch your attention, White Horse Junket po. Ito po yung isa sa White Horse Junket na pinagdalhan po, pinagdaanan po ng ransom money, yung relating po sa kaso po at pagpatay po, sa kidnapping at pagpatay po kay Ginoong Anson Tan. What caught at our attention po ay ito pong White Horse po. Inaalam na rin kung ang perang nakuha ay gagamitin para impluwensyahan ang eleksyon. Na-i-report na rin daw yan sa COMELEC sa paglabag sa umiiral na money ban. Sinubukan namin kunan ng panig ang mga suspect pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nakakulong sila ngayon sa Lapu-Lapu City Police Detention Facility. Nagbabalita mula sa Frontline, John Roa, News 5 Visayas. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.